lumabas itong video at saka itong mga pictures. Kinumpirma mismo ni ni dating senadora ngayon ay Congresswoman Leila de Lima na nagkaroon na nga sila, nagmeeting nga sila ni nagmeeting sila ni General Torre, kinumpirma mismo. Kinumpirma ni Leila de Lima na tinalakay nila sa kanilang pagpupulong ni General Torre ang tungkol sa ICC. Yun. Kasama ni Leila de Lima ang mga officials ng DNR, ng CHR, Commission on Human Rights. Nakipag-meeting sila kay General Torre. Closed door meeting yun. PNP, NAPOLCOM at CHR. Bakit? Bakit nag-meeting sila? Pinag-usapan kasi na siyempre magsisimula na ang trial ng ICC. Kailangan ng mga testigo, ng mga pulis. Kailangan yung mga pulis na na pwedeng magbigay linaw na talagang anong nangyari nung panahon ng war on drugs ni Duterte, yung Uplan Tukhang. Ang maganda dito kasi si Torre, ayon kay Leila de Lima, open, bukas. Yung kasing mga dating PNP chief, lalo na nung panahon ni Duterte, talagang pinoprotektahan si Duterte doon. Ayaw ilabas yung mga yung mga blatters, yung mga records ng yung mga reports matapos ang mga incidents na kung saan may mga namatay sa war on drugs. Tapos yung mga pulis pinoprotektahan. Kaya dito, ayon kay Leila de Lima, magkakaroon ng mga probes o mga investigasyon sa level ng mga pulis sa local level. Yung mga findings na yan, magagamit yan sa ICC. Sinabi naman ni Leila de Lima na napag-usapan nilang Torre, ICC. Hindi lang ICC ang issue. Pero iyon ang isa sa mga importanteng napag-usapan. So patay, makakatulong ito sa mga ebidensya na magagamit laban kay Duterte, kila Bato de la Rosa. Lalong magagalit nito ang mga DDS kay Torre. Nagsanib pwersa na si Torre at si Leila. Si Leila de Lima, dating mainit na ang mga DDS dyan kay Leila eh. Kasi si Leila de Lima yung nag-imbestiga nung mga Davao Death Squads. Ano pa siya noon? Si HR siya noon, si Leila. Ay malaki ang maitutulong ni Leila de Lima sa trial ng ICC kay Duterte. At para maging successful ang prosecution kay Duterte, kailangan ang cooperation ng PNP. Ito yung hiningi kay Torre na handa namang ibigay ni Torre. Sabi ni Torre, open siya sa mga local probes into CAP's role in drug war. Maganda to. Yung mga findings na yan sa local probes, ibig sabihin mga pag-iimbestiga sa local level, ano ba talagang nangyari sa ganitong lugar, anong nangyari. Yung mga findings na yan sa investigation magagamit sa trial sa ICC. Kaya malaki talaga ang tulong ni Leila dyan. Pangalawa, maganda rin dahil ang PNP chief na ay si Torre nagko-cooperate. Hindi nagpo-protect. Mahirap kasi pinoprotektahan mo yung mga sangkot dyan sa mga krimen na yan, sa crimes against humanity. Kaya lalong magagalit nito si Bato de la Rosa. Lalong magagalit nito kay Leila sa kay Torre, ang mga DDS. Pero wala ganun naman talaga, tama naman yan Tama naman yan. At maganda nga na si Torre ang naging chief PNP kasi cooperative. Siya, magko-cooperate siya. Siyempre, yung hindi naman ito, yung hindi naman dapat maparusahan sa mga pulis, hindi dapat. Pero yung dapat talagang mapanagot, dapat mapanagot. Kasi sinabi naman mismo ni General Torre na yung tukhang nung panahon ng war on drugs ni Duterte, hindi tama talaga yun. Walang due process Tinanggap naman ni Torre sa meeting nila ni Leila de Lima. Pero ang maganda dito, may cooperation na yung NAPOLCOM, may cooperation na yung CHR, may cooperation na yung baka human rights ang hahawakan na committee ni Leila de Lima sa Kamara. Tapos yung PNP, so magkakaroon sila ng coordination. Yan po mga kabunyog, mga kababayan. Ani de Lima, sana ay may mga lumantad pa na may kinalaman sa war on drugs ng dating administrasyon, active man or non-active man, bilang tulong sa investigasyon ng ICC at maging sa domestic investigation. So, sana, sabi ni Leila de Lima, dito sa nangyayaring ito, mag-cooperate ang mga pulis.
kung hindi man sila mismong sangkot pero may alam sila, maglabas na sila. Kahit yung mga hindi na active, nag-retire na, wala na sa serbisyo, maganda mag-cooperate, tumulong sa investigasyon. Kahit yung mga active din. Oh. Kasi kailangan talaga dito cooperation. Yan talaga kasi yung problema nung panahon ni Duterte. Hindi naman maisulong-sulong yung prosecution ng mga kasong ito. Dahil hindi nagko-cooperate ang PNP. Sila pa nga yung humahadlang sa investigasyon. So sa ngayon, naiba na yan dahil kay Torre. Naiba na yan dahil kay Torre. At sana ma-encourage yung mga pulis na hindi naman sila yung na-involve talaga pero may kinalaman sila. Para naman makatulong sila sa pagbibigay ng hustisya sa mga naging biktima. Kaya yung mga pulis na may alam sa mga pang-aabuso, yung mga pagtatakip sa mga dapat na managot sa war on drugs si Duterte, dapat na ngayon mag-cooperate na ang mga pulis, active man o hindi. Ano naman sila yung PNP chief naman nila supportive sa ganito At saka kailangan para mabigyan naman ng biktima ng hustisya yung mga biktima sa war on drugs si Duterte. Pero habang namumonitor ito nila Duterte, ni Sara, nila Kaufman, alam nila yan, namumonitor nila to, naka-press release to, saka nakabalita nga sa Inquirer, nakabalita sa Bumbo Radio, medyo mabigat na ebidensya ang makukuha dito. Kasi galing na mismo ito sa PNP. Okay? So yan mga kabunyog, mga kabayan ng ating punto. Diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.